Yo, good morning! Happy weekend! Bago tayo maglakad, is papakita ko muna sa inyo yung mga tracking natin. No? So, ito yung June. Okay? So, ngayon ay Saturday. No? So, ayan. Huwag nyo napansinin yung open milk. yung mga sobrang detalyado namin. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, dito checkan ko niya kasi nakabase na ako. Walk, check. Okay, so, dito, papakita ko sa inyo na kahit papaano, medyo nababalanse natin siya. No? Na, ang tawag dito, ito yung health, pinaprioritize natin siya. No? So, buong weekdays, ba't ko siya pinapakita? Wala siya sa topic natin, no? Pero bago tayo mag-start sa topic natin, gusto ko lang din ipakita na walk the talk. Di ba? Na nag-focus tayo sa self-improvement, we're getting better. So, pinapakita ko lang din sa inyo yung resibo ko na ako din mismo, ginagawa ko siya. So, walking. So, dito, pati Sabado, walang day off. Lakad na nga lang yan eh. Minimum na nga lang yan eh. Hindi naman ako nag-workout pa sa ngayon. So, bakit ka magdi-day off? Pagiging tao mo, maglakad ka, di ba? Pasensya na. Medyo iba na kasi yung para sa akin, big deal na to kapag entrepreneur ka na nasa bahay ka lang eh. Hindi pwedeng puro ang trabaho eh. So, dito, napaprioritize ko yung health ko. Walking. Tapos, at the same time, yung department ng physical health ko or mental health din, sabay na natin yan, is nagagawa natin siya. At the same time, yung finances, nagagawa din natin siya. So, work. Mahirap kasi kapag pag masyado kang, di ba parang, minsan ang tao, motivated, paano ka ba magtayun? Minsan tayong tao, di ba, motivated tayo sa isang bagay kasi merong dahilan. Minsan, nagiging 100% tayo kasi parang gusto natin ng bagong ganito, gusto natin ng bagong ganito. Dapat yung default natin 100%. Alam mo yun, dapat unstoppable ka. Yun yung default mo. Hindi mo kailangan ng rason na tumodo ako sa work, nag-overtime ako sa work, nagtodo ako sa fitness ko kasi magsa-summer. Oo, kailangan kong gumanda yung katawan ko kasi summer. Hindi. Dapat yung default mo lang, yung parang normal state mo, 100% ka na doon. Dapat doon, 100%. Wala nang masyadong madaming, kasama yun, di ba sabi ko nga sa inyo, huwag ka masyadong mag-focus sa goal mo sa episode. Last episode na pala to. Pero ewan ko, tingnan natin. Di mo kailangan mag-focus sa mga bagay-bagay like, ang tawag dito, nawala na naman ako. Ang hirap naman na itong podcast na natin. Na reality show, no? Yun. Hindi mo kailangan lagi ng dahilan para maging consistent. Na masyadong, basta lifestyle mo siya. Lifestyle mong gumalaw, lifestyle mong magtrabaho. Kasi minsan yun yung problema eh. Kunwari, may 13-month ako, kumpante ako, tinatamad ako mag-work, gumanda na yun. Alam mo yun, complacent ka na. So, dapat hindi yun. Dapat tuloy lang tayo. Di ba? At tayo naman, di naman ako complacent sa fitness ko, di ba? Kasi nga, 1 week, kakagaling lang tayo ng rehabilitation na galing tayo sa pagkabatugan natin sa lahat ng department bumaba. Kasi nga, excuses, pero nanibago talaga ako nung nagka-baby. Diba? Kasi yung sistema natin, nabago, ganito, ganyan. Ang hirap pagsabay-sabayin, pero hindi, nasa isip mo lang siya. Ikaw lang nagsasabi na, ayusin mo yung system mo, ayusin mo lahat, and then, just do the work, man. Just do the work. So, tara, lakad tayo. Patayin ko muna to. Okay. Good morning ulit. Pasensya na sa malayong title dun sa mga pinagsasabi ko kanina. Pero kasi last episode na yata ng ganitong ginagawa natin. Hindi ko alam kung nag-stick ba tayo sa topic, pero I think puro focus naman yung sa self-improvement or building good habits, no? So yun naman yung, sana wag naman masyadong malakas yung ulan kasi umaambon eh, oh. Kaya medyo tayo, protective gear. Ano bang natin? Pag-uusapan natin yung last episode na natin, oh.
So sa lahat ng mga napag-usapan natin doon sa 10 episode na ginawa natin, tapos siguro rock and roll, maglalakad pa rin naman tayo, pero tignan natin kung saan naman tayo pwede mag-focus para iba-iba siya, no? So siguro dito tayo yung ano yung pinaka-importanting habit. Ayan, sige, mag-isip ka muna. Kung ano, ito sa pagiging better, no, sa pag-i-improve, sa pagre-rehabilitate ng sarili mo para magbago ka. Tingin mo, kung nakasubaybay ka dito or kung first episode na mapanood mo to, tatanungin kita. Sige nga, comment mo nga. Sige, pause mo yung video. Wala namang tama at mali dito eh. Anong pinaka-importanting habit para sa'yo? Yan. Kasi dito, bago ma-i-pause, pwedeng sana may mag-comment. Parang game din siya, no? Parang pag nag-comment ka, maiisip ko na gagi pinost na yung video. Nag-isip siya. Di ba? So, pwedeng yung pagising na maaga, yung pagiging consistent, di ba? So, parang gano'n, anong unang pumasok sa isip nyo? Go, pause. Okay. So, na-pause mo na siya, di ba? Para sa akin, sa 10 days ko nang ginagawa tong araw-araw pagbibideo sa sarili ko, tapos kinakausap ko yung sarili ko. Kasi parang pansin ko lang, ito yung podcast or araw-araw, parang nasa self-check ko yung sarili ko kasi sinasabi ko siya eh. Di ba? Sinasabi ko siya. Sinasabi ko yung mga ginagawa ko, nagiging aware talaga ako ano bang mga habit na ginagawa ko para maging maayos ako. So, nakita ko nyo kanina sa video na naging consistent tayo sa financial natin. Everyday tayo nag-work kahit hindi natin kailangan to the point na hindi tayo employed eh. Diba? Kung pwede ka mag-day off, pwede mo nga absentan, wala magagalit sa'yo, sarili mo yan eh. Pero fuck that. Diba? Fuck that. Just tayo na, mahiya ka naman sa mga taong nagtatrabaho. Dahil komportable ka, dahil kaya mong bayaran yung rent mo ng isang buong taon, di ka na mag-work. So, parang yun yung habit. Kung ano yung trabaho mo ngayon, kung anong ginagawa mo, yung ka after 5 years. Diba? Ano pa? Ano pang points na pwede kong masabi doon? Tawag dito. So yun sa sa finances. Pasok tayo doon, no? Na naging check tayo doon for the pasensya, June lang yung nakita niya, hindi nakita yung May kasi napilas na yun eh, or naangat ko na yun. So okay yung finances, then yung health natin, inaayos natin. And then yung passion, consistent din tayo sa passion natin, sa ginagawa natin, kasi hindi naman to work eh. This is a hobby, a passion. So kumbaga, parang sinasabi ko sa inyo na kung ito yung passion ko, na videoan ko yung sarili ko, whatever the activity it is, nag-start ako mag-boxing, nag-start ako mag-weightlifting, strength training, ang dami kong ginawa nang sinasabay ko tong ginagawa ko. Nagiging consistent ako sa passion ko. Kahit walang 100,000 na nanonood. Ang nanonood dito pag-upload ko, gigising ako, di ba? Nag-upload ako alas 6 ng umaga. So pag in-upload ko na alas 6, pag nagising ako, meron ng 5 nanonood. So yung 5 yun, merong nag-e-enjoy sa akin, So paano yung pag nakita pa natin yung iba? It's all about the numbers game, di ba? Paano pag nahanap pa natin yung ibang katulad natin na gusto mag-improve, gusto maging better yung buhay. So parang saya lang, no? So anyway, eto na yung sagot doon sa, hindi ko alam kung may nag-comment. Kung wala, shit, masasaktan ako. Fuck. Ay, joke lang. Ang pinaka-importanting habit doon sa last 10 days ng episode na mga napagsasabi ko is keeping, hindi yung consistent, di ba? Ano ba consistent? Kung pagiging consistent, pagising ng umaga, pag show up, na maglakad, na mag-work, ganito, ganyan. Hindi. Siguro ang pinaka importanting habit is keeping your promises to yourself. Yun siguro. Pag may sinabi ka, panindigan mo. 'Di ba? Kaya nga, para sa akin, pasensya na kung ganun kayo Pasensya na ako maghingi akong pasensya kung ganun kayo na. Huwag mo muna sabihin yung goal mo. Huwag mo muna sabihin yung goal mo. Huwag mo muna sabihin yung mga gusto mo mangyari. Isarili mo lang.
The more na sinasabi mo, the more na hindi nangyayari. Pag sinasabi mo, may nag-evil eye, hindi nangyayari. Kasi ayaw mong ganapan, ayaw mo ipilit eh. Ipilit mo. 'Di ba? Ako sinasabi ko to, wala nang mawawala sa akin, basta gawin ko to. Edi for myself, kahit hindi man to mag-boom, okay lang kasi hindi naman yung goal ko. Ang goal ko, makatulong ng iba, at the same time, ma-document ko yung mga pinagsasabi ko. Tapos maging proud ako sa sarili ko pagdating ng araw na may nangyari. Alam mo yun? Like for example, since di ko naman nga to primary, di ba? Trip ko to. Paano kung may mangyari pagdating ng panahon? Meron akong resibo sa sarili ko na ako mismo naniniwala sa sarili ko. Di ba? So, feeling ko doon sa pinaka-importanting habit talaga. No, the most important habit, no, is keeping your promises to yourself. Pag sinabi mo na ititigil mo to, gagawin mo to, sisimulan mo to, the fact na sinabi mo na siya at sabihin mong gagawin mo siya, gawin mo siya. 'Di ba? Hindi siya motivation, hindi, it's all about parang kunyari lalaki ka, no? Lalaki ka, sinabi mo 'yun. Pag sinabi mo 'yun, sinabi mo 'yun. 'Di ba? Parang ano siya eh, parang china-challenge mo yung sarili mo na gawin yung mga bagay na sinabi mo. Kasi sinabi mo siya eh. So, yung credibility mo, nawabawasan, na parang niloloko mo lang, yun 'di ba? Niloloko mo lang yung sarili mo eh. So, pag one day, kunyari lagi ka nang nanonood sa akin, one day, 1 week na wala si Jao for walang reason. Gets nyo na siguro yung sinasabi ko, no? Yung kunyari walang rason, nakikita nyo naman ako nag-work, nakikita nyo naman labas ako ng labas, nakikita nyo naman ganito, ganyan. 'Di ba? Kung ganun, walang, hindi yung parang siguro may nangyari na di ko alam na nawala ako sa pagdire-diretso kasi reason na naging empleyado ako ulit. Tapos, hindi actually kahit naging empleyado ako ulit eh. Although medyo malabo yun ngayong year, no? Kasi parang okay naman tayo. Pero ano ba? Hindi ko alam, basta for some reason na mawala. Siguro nawalan ako ng gamit, nawala akong kamerang to, wala akong magamit. Pero imposible di pa rin eh, may cellphone ka eh. Parang wala nang rason eh, alam mo yun? Parang may camera kang dalawang sobra, meron kang ganto, meron kang ano. So kahit ano pang ano dyan, kaya mong siyang ituloy. Walang rason. So yun, keeping your habit to yourself. Ano ba next doon? Ganda rin nun, no? Ganda rin nun. Walang maling sagot doon ha. I mean, kung anong pinaka-importante sa'yo, yun. Di ba? So yun, bakit ba nagko-quit yung mga tao sa habits nila after ilang araw, ilang weeks, o malay nyo ako yun? Hindi. Hindi, kasi madali lang siya eh. Ba't ka magkukwit sa habits mo? Bakit ba yung mga tao nagkukwit sa habits? Yun nga, masyadong mataas, masyadong mabilis. So kabaliktaran actually ng mga sinasabi ko sa inyo, na start ka lang, baby steps. Yung iba sobrang aggressive ng approach, hindi to the point na hindi na nila kayang i-maintain yung gusto nilang gawin. Kaya ang sarap minsan magsimula talaga from the start. Kasi kunwari may napanood kang vlogger na kunyari million followers, tapos parang lahat ng sabihin niya idol mo siya, ang galing ng videographer niya, may editing, may mga special effects, may ganito ganyan, may sound effects, may background music, pero hindi siya maintainable. Kasi kahit yung editor mo, kaya niyang mag-edit in 1 week, kaya niyang tapusin yun in 1 week. So paano ka lalabas sa social media every day? I mean, okay yun kung may huge following ka, kasi nga isang upload mo lang, kunyari sila Kong TV, di ba? Mag-upload yung pucha, million views. O kunyari si Dudut, isang upload 200k views. Kahit mag-upload lang siya ng 2 video sa loob ng isang buwan, okay lang siya. Okay lang siya, gumagana yung channel niya. 'Di ba? Kasi quality yung inaano. Eh ang problema, if you're building a channel, chances wala, mahirap. Kailangan ano ka muna, consistent ka. Saka ano ba yung goal sa ngayon na ginagawa ko? Ang goal lang is mag-imbak ako ng kasi wala naman akong travel. 'Di ba? Nasa hustling season ako. Maliit pa yung baby ko. So, ayaw akong gumawa ng isang bagay na para sa YouTube na to, na for clout purposes, na parang mag-YouTube ako,
sisimulan ko na to. Kailangan ko bumili ng ticket pa Boracay. Pupunta akong Japan. Hindi. Hindi yun yun. Malalagasan ka lang ng pera mo. Uubos lang yung pera mo. So, ganun lang din yun sa kung anong mga aspeto ka. Huwag kang mag-try hard. Try smart. Try smarter. Hindi work harder. Diba? Ako, nakita niyo ba to? Parang nakita niyo yun. Mag-work siya. 5 days. Hindi. Kalmado lang naman ako eh. Hindi ako bugbog dun. Para sa akin nga, ang bugbog pa yung 10 days straight eh. Monday to Sunday, tas Monday, Tuesday, Wednesday. Yun siguro yung bugbogan. Pero ito para lang ako normal na empleyado. Diba? Monday to Friday work. Sabado, day off ka naman. Linggo, day off ka naman. Diba? Pero pag medyo talagang goal na goal ka, diba? Pwede rin naman. Pero syempre, binabalance ka natin yung triangle natin eh. Diba? Physical, mental health, relationships. Para may time ka sa anak mo. Hindi mo na mahawakan, hindi ka na kilala ng anak mo. Diba? Hindi mo ma-date yung misis mo. Diba? Balance mo lang lahat. Finances. So, lahat balance lang. Maganda talaga yung balance ka. No? Mahirap kapag hindi balance. Kaya masabi ko, kahit pa paano yung setup ng buhay ko ngayon, okay siya. Masabi kong okay siya. So, importante yon, ayusin nyo yung setup ng buhay nyo, man. I-balance nyo yan. I hope meron tayong mga nabubuksang diwa, no, na parang mapakilos kayo. Actually, pag mapakilos ko kayo, panalo na ako eh. Yung tipong mapaisip ko kayo na ano kayang pwedeng ibenta? Paano kaya ako magsimula mag-workout? Actually, pwede mo na siya isipin eh. Pag naglalakad ka na, hanap ka ng lakaran sa inyo. Tapos makinig ka, tapos doon mo na isipin. Diba? Hanap ka ng topic na gusto mong pakinggan. Pwede mo na siyang gawin. Diba? So, ano pa? So, dahil last topic na to, diba sabi ko sa inyo, huwag ka masyado mag-focus sa goal. Basta isulat mo siya. Alam mo siya, okay. Pero hindi yun yung heart. No? I mean, tama ba? Oo, hindi yun yung heart. Yun lang yung brain. No? Inisip mo siya. Pero yung heart talaga is yung system. Okay? Pero, kahit yung system mo ay may sistema ka, nakakatulong talaga siya. Pero sometimes, yung sistema, nagfe-fail siya, di ba? So, kunyari, ginawa ko to, ito yung system ko. Pero nagfe-fail siya. Ibig sabihin, revise mo yung system. Diba? I-revise mo siya. Ibig sabihin, hindi siya gumana, i-revise mo siya. May mali sa kanya, i-revise mo siya. Kumbaga sa IT, or, hindi, sa ano na lang, pinakamadaling lahat ng tao alam. Alam niyo yung firmware update, or iOS update? Ganun lang din yun. Yung mga cellphone natin, pag may bug, may mga parang mali tayo ng update. 'Di ba? Ina-update natin yung sistema natin, yung iPhone kasi kunwari nag-ghost touch dahil ganyan, may maling ginawa yung iPhone. 'Di ba? So siguro alam niyo na 'yun, no? Kahit yung mga ganun, 'di ba? What more pa tayo? 'Di ba? Yung sistemang to, pwedeng may mali dito sa ginagawa ko. Anong maling ginagawa ko? 'Di ba? Kailangan ko rin siya i-check. Parang ito, gawin ko to ng 2 months. Puro ganito lang. Definitely bababa yung timbang ko. Kasi I'm moving a lot more now kumpara sa hindi ako naglalakad. 'Di ba? Kumakain ako ng tama. Pero yun ba yung gusto ko? So pwede siya mag-fail kasi mali na yung ginagawa ko. 'Di ba? Papayat ka ng papayat. Pero hindi ang goal mo is kahit paano maging lean, no? Kung hindi niyo alam yung salitang lean, talaga ba? Meron bang tao dito hindi alam yung salitang lean? O sige, lean, yung parang muscle ka na payat. So, bigay tayo ng example, mga Piolo Pascual. Payat, 'di ba? Hindi siya yung bodybuilder na bulky. Hindi siya mga darak. Hindi siya lean siya. Kumbaga sexy lang na lalaki ba? Ano ba yung sexy na lalaki? Yung pabiyong katawan, maliit yung body fat niya. Yun, ganun. Yun yung goal natin. So, kung hindi ko papalitan tong sistemang to, this will fail. 'Di ba? Actually, ito rin itong YouTube. Mag-fail din to siguro kung paulit-ulit ako ng ganito. So, kaya dapat maglaro tayo sa iba't ibang galaw, no?
Hindi lang sa ganito, papakita ko talaga yung buhay ko, kung anong mga ginagawa natin. Dami ko naiisip. Actually gusto kong hubaran talaga yung sarili ko. Metaphor yun putik. Gawin ko sa harap ng camera para akong tanga. Pero gusto ko yung hubaran yung sarili ko talaga na to the point na gusto kong mag house tour. Na hindi modern yung bahay namin I mean malaki yung inuupahan namin ngayon. Malaki siya. Okay? Malaki talaga siya compare sa mga bahay na natuluyan ko, na upahan ko. Malaki siya. Kahit sa kinalakihan ko, way. Yung 3 garahe ng sasakyan na SUV, kasya, daming kwarto, may kaya pa yung store. Pero hindi siya nga modern, may luma siya. No, luma siya. Pero gusto ko siyang mabalikan Diba? Gusto ko siyang mabalikan na parang kapag nakakapag-upgrade ka ng life mo. Eto ka dito ka dati Tapos ngayon eto ka na Gusto mo nang gano'n na maipakita sa sarili mo na. Yun, kaya nga sa inyo masasabi ko, take sobrang daming pictures sa mga iniisip kasi natin parang dapat maganda, dapat social, dapat Instagram worthy. Yung kinakain natin, yung pinupuntahan nating lugar, hindi siya ganun. Ano yun, iniisip mo masyado ibang tao nun. Ang maganda dyan, yung pinipicturean mo na, yung mga ginagawa mo ngayon, binibidyo mo, may kinita kang tropa, picture kayo. No? May kinita kang ganito na minsan mo lang makita or may minimission ka, picture kayo, video kayo. Di ko alam. Kasi masarap siyang balikan. Uy, ito pala yun Dumating kasi ako sa face parang alam mo yan, di na ako mahilig mag-story sa IG, parang focus na lang ako dun sa triangle na binubuo ko. Yung pala hindi, dapat ma-record mo siya lahat or ma-picture mo siya at least. No? Para pag binalikan mo siya, alam nyo, meron akong vlog dito sa YouTube channel na to, yung eroplano. That's 2 hours and 47 minutes. Yung vlog na yun, syempre dahil in-edit ko siya, nauumay ako. Bakit? Kasi ako nag-edit, nakikita yung clips. Pero nung pinanood ko yung mga lumang video ko pa, yung kunwari, first time sa Bohol. Yung first time sa Bohol, travel yung kasama yung tropa ko si Jamil. JNT driver. Tapos nagdi-deliver lang sa amin ng mga parcel dati. Naging tropa kami kasi nakita niya yung page ko. Boss Joe, paano ba magnegosyo? Boss Joe, magkukwit ba ako sa trabaho ko? In-assess ko siya, binigyan ko siya ng free up assessment, minentor ko siya. Okay, magkano kinikita mo dyan sa work mo ngayon? Magkano kinikita mo sa business mo? Okay, so magkano puhunan? Tinanong ko talaga siya upfront, magkano puhunan ng ganito? Magkano tinutubo mo? Magkano monthly pasok sa'yo? For the last 3 months. Parang bank statement, For the last 3 months. In-assess ko talaga. Tinignan ko talaga lahat ng aspect. Kaya mo bang mag-quit? So, una may anak siya So, nakita ko yung numbers niya, nag-work, quit siya ng trabaho. Boom! Mas nabigyan niya pa ng oras. Kasi nung panahon na yun, alam ko parang 40,000 Kala nyo malit sahod nun? 40,000 ang sinasahod nila dati. Ewan ko ngayon pero dati kasi nung pandemic, pandemic yun. Nung pandemic, ang laki ng sahod talaga nila. Ewan ko lang ngayon. Alam ko sabi niya bumaba Although wala na siya doon, pero alam niya bumaba na daw yung sahod nun. Isipin mo, JNT driver, 40k. Sarap! Hindi ko naranasan yun pa-corporate ako. Account manager. Barista, parang angas no? Channel sales executive. Pucha, JNT driver, 40k. And hindi siya gumagawa ng kwento, men. Huwag niyo minamalit ang mga hindi corporate na trabaho. May pera dyan. Ang hirap kaya ng ginagawa nun. Diba? Tsaka commission based din kasi. Para sipagan din nila. Parang ganun. So, yun. Okay ba? Ayos yung natin. Ang ganda ng mga bungad ng topic natin motivation come and goes. Hindi na bago yun. Alam na ng lahat yun. Minsan ganado tayo sa isang bagay. Actually, dalawa nga yun Parang kunyari, halfway ka pa lang, papunta ka pa lang dun sa goal mo, nawawala yung motivation kaya nawawala ka. Meron namang isang klase ng motivation na pag nakuha mo na siya, kunyari nakuha mo na tong something na to, kunyari
Ano bang nakuha ko na? Kunyari, nakuha ko na yung sapatos na gustong gusto ko. Tapos ang nandiyan na siya, ay parang ganun lang din pala. Sa akin yun na sa sapatos. Sa akin, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero pagdating sa damit, kasi siguro ang dami ko nang nasirang sapatos. Ano ko naman na, pamigay ko naman na paayos naman nila. No? Kasi pag tumatagal talaga, yun yung problema doon. Anyway, di tulad ng damit, men. Putik. Kahit 20 years pa yan. Anyway, ayan. Every time you keep a promise to yourself, you build self-trust. Okay? So, isa sa mga importanteng bagay na sasabihin ko sa inyo, sobrang importante na seryoso ka sa mga sinasabi mo. Kasi, dun ka mas magiging confident eh. Saka mas tataas yung tingin mo sa sarili mo. Okay? Number 1, kailangan mataas tingin mo sa sarili mo. But at the same time, grounded ka. No? Kumbaga, humble ka. Minsan kasi iba yung turo sa atin sa humble talaga eh, no? Iba yung turo sa atin sa humble. Parang yung humble sa atin, kailangan malumanay ka. Alam mo, pwede ka maging humble at pwedeng, parang meron talaga ako, ito kikitain ko to mamaya pala, Sabado ngayon eh. Si 8 Asset, Kuya 8. Ayoko nga, pag feeling ko sa social media, parang ayoko siya tawaging kuya, pero parang sa personal kasi siya, pero parang syempre alam mo yun. Anyway, magmumukha kasi siyang matanda eh. Hindi, pero ang tawag dito, nawala ako. Pasensya na, ganun talaga pag live. Ayun, siya kasi siya, strong talaga. Pero siguro dahil yung, sabi ko nga sa inyo, malawak yung pangunawa ko. Strong yung pangunawa. Kahit yung mga yung sa mga bumibili sa akin, sobrang kupal ko sa live. Kasi nga nakakapagod po. Minsan it's hard to be nice. Pero madami pa rin may gusto sa akin. Madami pa rin kasi nakikita nila na pagod lang to siya. Pagod lang to, tsaka paulit-ulit kasi yung sinasabi niya, ginagawa niya. Kaya minsan nauubos na pasensya niya kahit first timer yung nanonood. So parang yun yung nakikita ko kay 8 Asset. Nakikita ko sa kanya yun. Basta sabihin mo na lang, merong isang tao na parang hindi na kayo maguluhan, na parang hindi kayo ma-relate, no? So merong isang tao na strong yung personality, malakas, mataas yung boses, parang tunog matapang, tunog mata pobre, pero hindi ko nakikita yung baseline yun eh. Hindi ka pwede manghusga. Pag hinusgan mo isang tao kasi ganito lang yung pananalita niya, ganito lang yung ganyan, masyadong mababaw yung pangunawa mo. Alam niyo kung bakit ako ganun, na malalim yung pangunawa ko? Kasi para akong kumbaga hip-hop ako eh, nung high school. Mahilig ako sa maluwang na damit. 'Di ba? Mahilig ako sa mga tropang, sabihin natin parang goons ba? Goons. Kunyari, kalbo, may tato. Ganun na yung mga kuya-kuya eh. 'Di ba? Sa hood, no? Hindi ako dun sa mga parang normal na tao na. Normal. 'Di ba? Ang kasama ko yung mga goons. Yo? So, kung ganun, sobrang observant ka na yung mga tao, sobrang judgmental talaga. Base lang sa ganun. Alam mo minsan, yung mga taong may tato, yung mga taong akala mo guns, yung mga parang angas, totoo kasi sila pa yung sweet. Legit. Sila pa yung sweet, sila pa yung mas, hindi yung sweet na puta baklaan pero yung sweet na parang sila pa yung caring, sila pa yung tunay na totoo. Alam mo yun, hindi ko sinasabing lagi ito ha, pero mostly, no, sa kilala ko na, sila pa yung malalambot talaga. Sila yung parang hubad sa'yo. Ito ako. Di ba? Kasi sila na yung lagi na judge palagi. Sila na yung tingin ganito, sila na yung tingin ganyan. Parang sila na yung ganun eh. All their life eh. Kasi malamang nung high school sila, ganun din sila, di ba? Parang sila yung mga nasa tabi na ng basurahan. Tapos i-judge sila ng mga reliyosong to dahil lang may tato. Pasensya na, pero kung ganun ka, you have to be better, man. You have to be better. 'Di ba? Nandito ka eh. Yung mga sinasabi ko is just a reality. 'Di ba? Galit ka agad sa tato. Every Sunday ka nga nagsisimba. Tama ba 'yun? 'Di ba? Tama ba 'yun? Just shut the fuck up, man. Wag ka na magsalita kasi nga again, nawawala yung credibility mo, yung stance mo. 'Di ba? Yung image mo, hindi mo napapansin, may nagiging mali na pala sa iyo.
Kung mas matanda ka sa akin at parang feeling mo mali ako, so be it. Pero ang akin lang dito, diba parang kung malalim yung lagi yung observation mo sa tao, mas titignan mo pa yung magaganda kaysa sa pangit eh. Diba? Ewan ko, ganun lang talaga ako mamili ng tao. I don't look at your numbers. Dami ko namin, sabihin ko sa inyo. Judge and Jai, una kong, basta mga artista to, PBB, mauna namin na pa-promote, si Kim Molina, saka si Gerald. Ewan ko na, kilala nyo yun ha. Kim Molina yung maliit na artista din. Si Gerald, hindi ko alam apelido niya, matangkad na, gano'n. Pero feeling ko alam nyo na yun. May mga memes silang sumikat talaga, saka movies. Sila yung mga una, pwede ko na ma-disclose. Sobrang dami sa Showtime na kakonect ko. Mga okay din to mga okay din to. Pero yung mga hindi ko na sasabihin. Basta madami sa celebrity, sa mga rapper, hindi ko rin sabihin, pero ang daming okay sa kanila. Sobrang daming okay talaga. Sa mga hindi naman okay, ayun lang, hindi ko naman pwedeng sabihin talaga basta-basta. Boss Toyo, napakabait niyan. Strong personality din yun, isang example din yun. Si Boss Toyo, sobrang bait nun, men. Hindi siya basta bait lang dahil mabait siya sa'yo dahil inalokan niya ng tubig. Makikita mo eh, kung malalim ka din talaga mag-obserba. Pero, yun nga, minsan kailangan malalim yung observation mo. Hindi laging sa social media kapag, ay, ganito ginawa niya. Hindi mo nga alam kung ginagawa niya yun para sa pera lang eh. Hindi mo nga alam kasi ganito, ganyan, di ba? Kasi minsan, hindi mo alam yung numbers eh. Minsan sumasakay sila sa issue, ginagawa nila tong mga ganito, ganyan. Kasi dun sila kakain eh. Yun naman yung ginagawa nila. So parang, ano pa kayo mo, malaki kikitain ko eh. Kung kunyari lang kikita ko ng 200k, kakaganto ko eh. Sa kaka-video ko lang eh. Kita ko ng 200k sa Facebook. Dahil sumasabay ako sa mga issue. Ando kasi pera. Mga chismis. Mostly talaga sa mga normal. Itong content natin, hindi to pang million views. Walang may gusto makinig na ito. I mean, meron, pero it's a small number. Diba? Ano bang mas madami? Normal o hindi? Ano bang mas madami? Mas maganda katawan o hindi? Mas madami bang above minimum wage worker o hindi? Madiskarte o hindi? Diba? So, onti lang talaga yung mga taong tatapusin talaga itong mga ganitong klaseng videos. Diba? Siguro, gusto ko talaga simulan siya ng ganito. Ito yung gusto ko talagang ma-express para double purpose. Nakakabuild ako ng mga taong naniniwala, sumusuporta, and makita yung journey ko. Makita nyo na, after 2 years, nawala ako sa daily upload ni Joe. Ano na kayang balita sa kanya? Punta ako sa YouTube channel niya, nakasubscribe naman ako eh. O kaya nagpa-pop ako. After 1 month, gagi ito na si Joe. Ganon. Ngayon, kung susubaybay ka naman, sabay natin abutin yun. Huwag ka mawawala. Di ba? Kasi i-remind kita, 1 hour of your day, na kailangan mong ayusin yung katawan mo, ayusin yung mental mo. Kumbaga para mo nga akong therapy dito no? Para akong teacher, para akong nagte-therapy. Wala, may na-realize lang ako. Na-realize ko lang, wala kasi akong numbers eh. Wala akong numbers talaga sa social media. Parang minsan hindi ka valid magsalita. Pero inisip ko, yung mga teacher, tuturo sila ng ganito, license sila, ganito, ganyan. Pero feeling ko lang kunyari nagtuturo sila ng math, license sila, pinag-aralan nila to, okay, valid yung mga tinuturo ng mga teacher. Sa akin naman, ang mapagmamalaki ko lang sa inyo, yung mga sinasabi ko sa inyo, kaya makapal yung mukha ko magsalita dito kasi gumagana talaga to. Okay? Hindi ko lang siya ginagawa, hindi ako nagko-content create ng ito lang, gusto ko lang siya gawin. Kahit may 10 makinig dyan, 5, okay na ako dyan. Diba? Kasi nangyari siya lalo kung kilala mo ako, ikaw nanonood dito, kilala mo talaga ako, alam mo buhay ko. Doon pa lang maniniwala ka na, pero kung di mo ako kilala, sa ngayon, ang hirap papatunayan niya. No? Kasi wala tayong followers. Ang lang ganun talaga. Pero again, kung kukonek kayo sa mga tao, no? Like celebrity artista,
huwag kayo bastang mag-base sa numbers. Hindi lang siya sa numbers. Mas maano siya, tignan mo yung tunay na siya kapag wala sa social media. 'Di ba? Or kung ano man. Yung totoong siya ba? Okay. So, ano pa ba? Meron pa ba tayong hindi, ilang minutes ba? 30 minutes? Sige, last 10 minutes siguro. Diba? So, yun. Kung gusto nyong magawa yung mga small promises nyo, no? Make sure na achievable. Kaya nga small diba? Yung mga, kung gusto nyo, kung gusto nyong magawa yung mga promises nyo, start small. Yung kaya mong panindigan, kung makita nyo yung ibang video, kalkalin nyo pag naboboard kayo na, ay, ito lang yung upload ni Joe ngayon, bitin na. Tignan nyo yung ibang videos, panoorin nyo yung iba. Yung mga medyo dulo-dulo, yung mga tulad ng yun, first time sa Bohol, yung, kalkalin nyo lang, yung nasa Korea kami, yung editing niya, may mga cut-cut. So, naisip ko lang na, sa sobrang, para sa akin, occupied yung oras ko, hindi na para sa akin yun, hindi ko na talaga trabahong maging editor ng komplikado. Hindi yun yung market ko eh. Hindi ko siya kayang gawin. Dahil pag na-edit ko siya, umaabot ako 8 hours. Tapos manonood 50. Gets nyo? Parang hindi siya advisable. No, sa ngayon. Kailangan lang mag-build lang ako ng ipakita ko lang kung sino ako, kung anong ginagawa ko. Tapos wala masyadong editing. Wala masyado. Kasi yung mga totoong tao na gusto ka, ipapanoorin ka talaga niyan. 'Di ba? Sige, panoorin niyo yung sino yung mga favorite yung content creator or podcast. Lalo podcast, men. Yung mga single single camera, yung walang mga nagsi-switch sa malapit na muka. Pansinin niyo yun. Yung mga single camera ng gamit. Gusto lang naman nila i-play yan na white noise eh. Papakinggan nila yan, tatapusin nila yan kasi conversational. Yung gusto nila, parang habang nag-drive kasama sila, alam mo yun, kasama nila yung pamilya nila, diba? Sakay-sakay nila, nakikinig, diba? So, yun lang, yung siguro yung parang nakikita ko dito, maging mag-focus ka sa mga small promises. Yun yung pinaka-advice ko, no, para magawa mo yung mga bagay-bagay. Mag-focus ka sa mga small promises para ma-commit mo siya. Okay? So kung wala kang lakaran, then alam mo yun, kung may pera ka naman, bumili ka ng walking treadmill. Meron yun. Pwedeng mag-comment ka lang kung saan makakabili. Meron ako alam nasa 10 to 15k ata. Pwede kong i-ano sa'yo, i-send yung link. Mag-comment ka. Okay, wag PM, comment lang. No? Para doon tayo mag-usap siguro. Or doon ko i-send yung link. Or basta, sabihin ko sa'yo doon. Kung gusto mo, meron akong treadmill na alam. 10 to 15k. Pwede ka makakita ng mas mura definitely. Pero yung i-recommend ko sa'yo, quality. Maganda talaga. No? Kung wala kang ganito sa subdivision nyo or sa ano nyo, puro sasakyan na ayaw mo kasi maalikabok or hindi mo kayang gumising na maaga. Kasi maganda pag maaga, diba? Alas 5 wala masyado. So, sarap talaga tumakbo, sarap maglakad. So kung wala kang ganun, wala kang choice, pangit yung mga ayaw mong maglakad masyado sa inyo, diba? Pwede yun, ha? Pwede yun. I-comment ko na lang. Ano pa? Small promises like, every Sunday, lagi kami may family day. Yun na nga lang eh. Lalabas ko yung asawa ko. Yun na nga lang eh. Kasi minsan pag hindi mo talaga mabalanse, yung say mo, Monday to Friday, wala na kasi yung oras kasi pag Sunday, pahinga ko na. Alam mo bakit? Wala ka kasing exercise. Kaya feeling mo, ang hina mo, ang baba ng energy levels mo. Di ba? Kasi nga, hindi maayos yung tulog mo. Kaya inisip mo wala kang oras. Meron kang oras, men. Sabi mo, ay tumatanda na ako, maniwala. Ay, 30 na ako, mahina na ako. Hindi totoo yan. Alam mo ba't ka mahina? Di ka na naglalakad. Bumagal na kasi metabolism ko. Hindi rin totoo yan. Joke lang. Pwedeng totoo yun. Pero hindi ibig sabihin nun, yun ka na. Hindi ka ma-define ng bumagal na yung metabolism mo. Try mo kaya munang mag-workout. Try mo muna kaya maglakad everyday. Try mo kaya maging consistent sa gusto mo muna bago ka umiyak, 'di ba? Daming ganun, men. Parang sa salitang depression, 'di ba? Hindi natin siya hindi natin siya sinasabing hindi siya totoo. Totoo siya at mahirap ang depression. Okay? Mahirap kalaban 'yan. Pero please try your best na labanan siya. Get some sunlight. Check mo yung sarili mo. Naaarawan ka ba pag umaga?
Di ba? Pag puro gabi kasi di ka naarawan, diyan talaga. May bababang something sa, hindi ko alam kung ano mga tawag, no? Pero may mga something yan na mas may stress ka pag hindi ka naarawan, hindi ka napapawisan. Yun, parang basta overall, itong pinapakita ko sa inyo, nakakaganda talaga to ng mental health. No? Mas nagiging sharp ka, gumagaan ka, lumalakas ka, you feel young, no? So, gawin nyo, man. I hope. So, yun, I think dito na nagtatapos yung episode 10. Mag-iisip na naman ako ng lakad natin. I mean, mga activities natin for the next, 10 days ulit. Tingnan natin. Alright, maraming salamat. Tuloy ko muna to kasi 36 minutes ako. Ayoko na masyadong mahaba. Bigyan ko kayo ng onting break. So, yeah. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits bukas.